Ang labanan sa marathon. Noong 490 bago si Kristo, pinarusahan ni Darius ang mga pangunahing lider sa Asya sa pamamagitan ng pagbitay o deportasyon. Ngunit gumawa siya ng isang liberal na kasunduan ng mga estado. Pinahintulutan ang mga demokratikong pamahalaan. Ipinataw ang isang katamtamang antas ng tributo at kailangang isumite ang mga estado ang kanilang mga alitan sa arbitrasyon. Ito ay politikal dahil umaasa si Darius na gagamitin ang Ionian Plate laban sa Gracia. Sa Europa, pinalawak ng kanyang manugang na si Mardonius ang pamumuno ng Persia hanggang sa hangganan ng Macedonia, at ang kanyang mga sugo ay bumisita sa mga malalayang estadong Griego upang humingi ng lupa at tubig. Ang mga simbolo ng pagsuko sa Persia noong 491 bago si Kristo, alam na ng Eritrea at Athens na malapit ng maganap ang isang pag-atake sa dagat. Bago ang Ioniang pag-aaklas, ang Sparta at Athens ay naglalaban, ngunit ang banta ng Persia ay nagpalapit sa kanila. Ang patakaran ng Athens patungkol sa Persia ay nagbago-bago at sa panahon ng Ioniang pag-aaklas. Ngunit ang kagustuhang lumaban ay pinalakas ngayon ng suporta ng Persia na pinalayas na tirano ng Atenas na si Hippias. Ang mga Ateniense ay tumanggap din ng payo mula kay Miltiades, ang pinuno ng isang bahagyang independenteng prinsipalidad ng Atenas sa Chersonese. Bilang isang basal ni Darius, nakipaglaban si Miltiades sa mga Persyano sa kampanyang Isetayan, at kaya't siya ay bihasa sa mga taktika ng Persyano. Gayunpaman, walang plano ang Sparta at Athens para sa pinagsamang aksyon ng mga puwersang Persyano na maaaring binubuo ng humigit kumulang 25,000 mandirigma ay naglayag sa Aegean, lumapag sa Euboea at nasakop ang Caristos at Eritrea. Noong Setyembre 490 bago si Kristo, ang hukbong Persyano ay lumapag nang walang labanan sa kapatagan ng Marathon sa hilagang silangan ng Attica, kung saan ang mga linya ng supply mula sa Euboea at silangan ay madali at ligtas. Ang bilis at inisyatiba ng mga Persyano ay natagpuan ang Atenas na nananatiling nakahiwalay. Ang hukbong Atenayan ay nasa Athens, handang pigilan ang anumang paglusob sa paligid nito, at ang maliit na hukbong dagat ay handa nang atakihin ang anumang Persyanong konvoy sa lugar. Nang dumating ang balita mula sa Marathon, nagpadala ang asimblea ng isang mensahero upang ipaalam sa Sparta at nagpasya sa mungkahi ni Miltiades na ipadala ang mabigat na armadong hukbo ng Hoplite sa mga paanan ng bundok sa itaas ng Marathon. Ang desisyon ay matalino sapagkat ang alternatibo, ang mananatili at ipagtanggol ang Atenas, ay magkahiwalay sa Atenas mula sa Sparta sa lupa at dagat at ilalantad ang lungsod sa pagkakaharang. Sa Marathon, ang Polemarchos na si Callimachus at ang 10 general, bawat isa sa kanila ay may hawak sa utos ng operasyon. Sa loob ng isang araw, ayon kay Herodotus, ay kailangang pumili sa pagitan ng pag-atake at pagkaantala. Nanalo ang payo ni Miltiades. Aatake ang mga Ateniano sa lalong madaling panahon na may pagkakataon. Una, inusad ng mga Atenayan ang kanilang posisyon sa loob ng 1 milya mula sa kaaway sa pamamagitan ng pagputol ng mga puno at paglikha ng mga hadlang para sa kinatatakutang kabalyerong Persyano. Pagkatapos, dumating ang pagkakataon. Bago magbukang liwayway, may ilang mga Ionian na tumakas ang nagulat.
wala ang mga kabalyero. Si Melquiades na may hawak na pangkahalatang utos ay umatake sa bukang ni Wayway sa isang manipis na gitna at pinatibay na mga pakpak. Ang linya ng humigit kumulang 10,000 Atenyano at 1,000 platayo ay sumugod sa impantereya ng kaaway bago makabalik ang kabalyero. Ang mga pakpak ng mga Griego ay tinalo ang mga Persyano at tumiko papasok upang atakin ang gitnang bahagi ng mga Persyano na itinulak ang gitnang bahagi ng mga Griego pabalik. Ang mas mahahabang sibat at mas mabibigat na baluti ng mga impantereyang Griego na nakasuot ng tanso ay nanaig laban sa mga Persyano na may mga maikli at magagaan na sibat. Ang mga kalasag na gawa sa panggatong at mga damit na may palamuti, ang pagkatalo ay kumpleto. Ayon kay Herodotus, ang mga Griego ay nawalan ng 192 sundalo. Ang mga Persyano naman ay nawalan ng 6,400. Isang pangyayari mula sa tagumpay ng mga Griego sa marathon ang magiging inspirasyon para sa modernong karera ng marathon. Ayon sa alamat, isang mensahero mula sa Atenas ang ipinadala mula marathon patungong Atenas. Isang distansya ng humigit kumulang 25 milya at doon niya inihayag ang pagkatalo ng Persyano bago namatay sa pagod. Ngayon pa man, iniuugnay ni Herodotus ang kwento ni Pedepedes, isang hemerodromos o profesional na malayuang distansya ng tagahatid ng mga balita na inatasan ng militar ng Atenas bilang isang mensahero. Si Pedepedes ay ipinadala mula Atenas patungong Sparta bago ang laban upang humingi ng tulong mula sa mga Espartano. Sinasabing nakatakbo siya ng humigit kumulang 150 milya sa loob ng halos 2 araw. Ang pagkatalo ng Persyano sa marathon ay sinundan ng isang ganap na pagsalakay. Ito ay naantala ng isang pag-aalsa sa Ehipto at ang kamatayan ni Darius. Hanggang 480 bago si Kristo, nang ang kahalili ni Darius ay si Xerxes, ay tumawid sa Hellespont sa huling bahagi ng Tagsibol kasama ang isang napakalaking hukbo at isang malaking puwersa ng pandagat. Mabagal ang pag-usad at kailangang magbigay ng supply ng pagkain ng hukbong dagat para sa hukbo, kaya't nagkaroon ng sapat na oras ang mga Griego upang maghanda. Ang problema ng pag-uugnay ng mga estadong may kagustuhang labanan ng Persya na nasa humigit kumulang 30 ang bilang ay nalutas ng Sparta na nagdaos ng isang kongreso ng mga delegado at bumuo ng isang pangkalahatang alyansa. Nagkasundo ang mga estado na itigil ang lahat ng digmaan sa pagitan nila at ipinagkaloob ang pamumuno sa lupa at dagat sa Sparta. Ang kongreso ay regular na nagkikita, bawat estado ay may isang boto at ang mga desisyon ng nakararami ay may bisa sa lahat ng miyembro. Ito ay nagtataglay ng mga makapangyarihang pag-recruit, diplomatiko at hudisyal. Sa larangan, ang komandante sa pangkalahatan na itinalaga ng Sparta ay kumonsulta sa mga komandante ng mga pambansang kontingyente. Ngunit siya ang gumawa ng sariling desisyon. Kaya't ang Kongresong Griego ay isang lubos na sentralisado at mahusay na organisasyon para sa pagkilos ng mga kaalyado. Ang pangunahing lakas nito sa lupa ay nasa mga Spartan at ang kanilang mga kaalyado na mahusay na pinamunuan ni Themistocles na pinalakas na hukbong dagat na may 200 barko. Isang magkakaugnay na depensa ng parehong elemento ay posible sa ngayon,
Nasa Sparta ang pagpili ng oras at lugar para ilapat ang medyo maliit ngunit mahusay na puwersa ng Griyegong Kongreso. Ang tagumpay ng mga Griyego sa marathon dahil sa sama-sama at pinagsanib na puwersa ng mga estado sa Gresya ay nagresulta sa kanilang tagumpay. Ipinapakita sa labanan na ito ang tunay na halaga ng pagkakaisa. Ating sundan ang patuloy na pakikipaglaban ng Gresya laban sa mananakop na Persian Empire sa mga kwento ng digmaan sa ating daigdig.